So yun nga mga boss, ito pala si Fade, yung current new hero na na-release ni Honor of Kings, and hindi siya masyadong naging popular since napaka-squishy niya daw. Yun ang maraming hinaing ng mga tao. So tuturuan ko kayo kung paano nga ba siya gamitin and paano i-utilize yung skill niya. So let's go! So first things first mga boss, yung passive ni Fade, madali lang to. Kapag nasa wall siya, additional movement speed and magiging range yung basic attack niya. So move on tayo sa first skill. So yung first skill na pala, dash. So dash siya, hindi siya blink, dash siya. So dash, tapos ma-enhance nito yung basic attack mo. And also kapag tinamaan mo pala yung kalaban, mananack up sila. As you can see, mananack up yung kalaban. And twice or double yung basic attack niya na ma-enhance. May heal din to, and at the same time additional damage. So ito yung pinaka main damage ni Fade. So basically ito yung priority na i-upgrade nyo sa skills niya aside from his ultimate. So as you can see, ito yung normal basic attack ni Fade. Yan, kita nyo naman yung bilog sa gilid. Then kapag nag first skill kayo, magiging dalaw yung indicator, which means enhance yung basic attack niya, and twice yon na may additional range and additional damage plus heal. So yun, napaka basic lang. Lipat tayo sa second skill. Ito second skill, napaka basic lang din. Meron kayong 4 stacks na nakaipon dyan sa second skill nyo, and makaka-leap kayo walls to walls. So pwede kayo makapag basic attack dito, range. So ito yung kiting capability ni Fade. Kapag hinahabol siya, pwede kayo mag basic attack, lalo na kung critic build nyo kay Fade. So papakita ko sa inyo mamaya yung gameplay ko na, at saka item builds kay Fade. So yan, pwede din pala tong gamitin yung sa edge ng wall dito sa sa both sides. Yan, pwede din gamitin to dito. Yan, so pwede din pala kayo makapag-recall kapag nasa wall kayo. So dito tayo mga boss, pwede din siya gamitin dito sa may nyo, yung main base or inhibitor ba tawag dyan, I don't know. Basta pwede itong gamitin dito, lalo na kung nagde-def kayo tapos nakakriti kayo. Pwede kayo mang-kite doon habang nakapatong kayo sa wall, kasi hindi kayo malalapitan doon since nasa tower kayo. Parang kumbaga kayo yung nag-hit aside from damage pa ng tower. So ginagawa ko yung kapag tower hug na kami, kasi hindi ka naman makakaabot doon eh. So dito din, yan, ganto pala pwedeng gamitin yung skill ni Fade. Pwede kang mag-leap through walls, then basic attack ka lang din. Yan, lalo na pag hinahabol ka. Yung first skill niya pala, aside from pwede mong gamitin sa taas ay sa baba, pwede mo rin siyang gamitin pang baba. So halimbawa naubusan ka ng stacks ng second skill mo, pwede kang bumaba para makataka sa kalaban. Yung ulti niya rin, pwede rin gamitin pang reposition pala to. Halimbawa hindi abot ng range ng ultimate niyo, tas low health na, pwede kayo mag sa wall din baba gamit yung ultimate niya. So yun lang, napaka basic. Ito yung ultimate niya, mamamark yung kalaban. Yan, pag na-mark, magkakaroon ng execute button. Yan, yung ini-aim ko. Ito, yung line. Yung parang pag may hold kang smite, ganon. Pag bumaba dyan yung HP ng kalaban, kahit gano'n pa kakunat yan, auto-execute yan. For example, tank, tapos sobrang taas ng HP. Kahit sobrang taas ng HP niyan, basta umabot dun sa percentage ng bar na yon, automatic execute na. So ganyan, merong mark. Kahit sa jungle creeps pala gumagana to. So pagpasensyaan nyo na, hindi ko mapakita ng maayos. Basta yon, pag bumaba doon yung HP ng jungle monsters or hero, automatic execute na to. Ginagamit ko pala to sa jungle pag nagpa-farm ako para mapabilis. So pasok tayo sa mga tips mga boss. So fun fact lang mga boss, yung wall na nilalapag ni Lady Z, pwede nyong akyatan in case na nahuli kayo tapos naglapag si Lady Z ng wall, tapos ang layo pa ng nearest wall na pwede nyong akyatan. Pwede nyong gamitin yun. Yan, papakita ko dito lang. So yan boss, pwedeng umakyat sa wall ni Lady Z. Yan, sensya na masyado kasing spammy to si Lady Z, kaya di ko maipakita ng ayos. Basta pwede yung akyatan yan. So you can see, ganun pwede, diba?
Yun nga, so malaking tulong to kapag halimbawa nahuli kayo, na crowd control kayo, tapos ang layo pa ng nearest wall na pwede nyo akyatan, pwede nyo gamitin yung kay Lady Zen. So yun lang, basic tips, Lady Zen wall nagagamit ni Fade para akyatan. So tinesting ko rin kay Nuwa kung gagana ba yan. Hindi siya gumagana, ewan ko. Yung second skill ata ni Nuwa to, basta yung blocks niya o yung box na ginagamit, counted kasi as wall pero hindi naakyatan ni Fade. Hindi ko alam kung bakit. Same lang naman sila ng tawag nito, na nakakaharang, same kay Lady Zen. Ewan ko lang kay Nuwa bakit hindi. So yun, testing, hindi gumagana kay Nuwa. Meat busted yung kay Nuwa. Excited pa naman ako na baka gagana din yung kay Nuwa since napakalaki nga ng box niya and napakalaking tulong nito kay Fade. So malas hindi. So wala tayong magagawa nun. So move on tayo sa next tips. So maganda din gamitin yung ultimate ni Fade kapag magti-take ng objectives. For example, ito, kukuha kayong Tyrant and nagko-contest yung kalaban. So pwede nyo pagsabayin yung Smite and ultimate ni Fade. So paano nga ba nangyayari yun? Bali, yung ultimate kasi ni Fade 3 or 4 times ata siya mag-hit. So yung final hit, yun yung makaka-execute sa target. So wag nyo na paabutin sa line bar bago nyo execute yung monster. So magtira kayo ng kokonti na HP and gagamitan nyo ng Smite para matanggal yung HP na yun, like this, then Smite. Then yung ultimate nyo na yung mag-finish dun sa monster. Another example. Ganito. Babawasan nyo, then makikita nyo yung mark. Wag nyo ipapasagad, then ulti, then Smite. Ganun lang, napaka-basic mga boss. Another tips mga boss, yung tawag nito, for example, namali kayo ng talon ng wall. For example, daming kalaban doon sa area. For example dito, yan, pag talon nyo, madaming kalaban, pwede nyo i-cancel, reposition yung Fade nyo. Yan, gamit yung first skill. Pwede kayo mag first skill mid-air or ult, pwede din yun. Pero mas better kung first kasi mas malayo yung range ng first skill niya kaysa sa ultimate. Yan, makaka-knock up pa rin kayo nyan kahit mid-air kayong gumamit ng first skill. Next, this one, ito, konti lang nakakaalam nito. Pwede kayong tumalon from bush, yan, para di kayo kita. Maganda to panggang pag maggagang kayo ng kalaban, yan. Hindi kayo makikita niyan. Lalo na pag igagang nyo yung mage. Pati dito sa gilid, secret bush, yan. Diyan, sa bush na yan. Yan, hindi ko pa alam yung iba na pwedeng iti-testing ko pa rin. Yung pwede. Kasi maganda to pag magagang ka, hindi ka makikita agad. Dito din alam ko meron, kaso ang hirap. Ayan. Yan. Pwede ka dyan manggang tapos first kill. Halimbawa, kadalasan may mga jungle dito na dumadaan. Dito tayo sa combo ni Fade mga boss. Pag tanky yung kalaban, ganito yung ginagawa ko. So, start ka sa land, then hit, then ultimate, tsaka ka magwo-wall. Then poke mo na para safe distance ka makakapang poke. Kasi pag tank or fighter, kadalasan mataas yung CC niyan. Then kapag tinapatan mo na sa mid-air, mapopoke nyo siya hanggang sa mapaload, then tsaka nyo execute. Ganun lang. Kapag squishy naman yung kalaban, start kayo mid-air, then tsaka nyo i-poke hanggang sa mapaload nyo, tsaka nyo babaan, then ult. Para safe na kayo, mamamatay na yun, hindi nyo na kailangan umiwas sa mga skill sets nila. Ganun lang. Kasi squishy nga, mabilis nyo matutunaw. Lipat naman tayo sa next tips mga boss. So nalimutan ko pala sabihin mga boss, may pros and cons pala yung skills ni Fade, yung passive niya. Kasi kapag na crowd control kayo while nasa wall, mababawasan yung damage nyo ng 15%, up to 3 stacks yun. So umaabot ng 45%. So kapag na-stun kayo, pwede kayong bumaba para mas hindi mapababa pa yung yung damage nyo. So yun lang, kung may natutunan kayo, like and follow na lang mga boss. Let's go!